Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. Tila mas bumabagsak ang Pilipinas. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang estado ng bansa. Ayon sa Vice Presidente, sa halip na umangat ay pababa pa niya ang kalagayan ng bansa dahilan upang maramdaman ng mga Pilipino na tila wala ng pag-asa. As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa walang project gobyerno. Kaugnay nito, kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente at kinwestiyon ang pananatili nito sa ibang bansa sa halip na magtrabaho sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang Vice Presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila hindi nakikita ni VP Sara ang mga nagawa at patuloy na isinasagawa ang proyekto ng kasalukuyang administrasyon dahil siya mismo ay wala sa bansa. Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas. Nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na petsa kung kailan babalik si Vice President Sara Duterte dito sa Pilipinas. Sa huling panayam sa Vice Presidente, sinabi nito na inaayos niya pa rin ang bubuo sa legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.